Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Puerto Princesa. At sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Napanatili ng Bagyong Ada ang lakas nito habang ito ipapalayo sa kalupaan at patungo sa katubigang bahagi ng ating pong bansa. Ayon ho sa Pag-asa, ang Tropical Depression Ada, may international name na Nukain. Base sa lahat ng available data, ito ay tinatayang nasa 385 kilometers silangan ng kasiguran Aurora na may maximum na lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour. Malapit ho sa gitna at may bugso ng hangin na umaabot ho sa 70 km per hour. Kumikilos ito north-eastward. Kanina ay nasa 15 km per hour. Ngayon ho ay nasa 10 km per hour na lang. Samantala, ang amihan naman ay patuloy na nakaapekto sa Northern Luzon. Bantay Panahon. At posible daw hong malusaw na ng tuluyan ito pong Bagyong Ada. Maging low pressure area na lang at malusaw sa araw ho ng Miyerkules. Samantala mga kaibigan ng buong Visayas, Occidental Mindoro at Palawan, kabilang ang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may punong-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa localized thunderstorms. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Ilagang Kanluran hanggang Kanluran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Ilagang Silangan hanggang Ilagang Kanluran na may banayad hanggang sa katamtaman na alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:51 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, Provincial Board, hiniling ho sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na payagan ang pag-renew ng mga prangkisa ng UV Express na may modelong 2012 na nag-ooperate sa Palawan. Hiniling ng Sangguniang Palalawigan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na pahintulutan ang pag-renew ng prangkisa ng mga unit ng UV Express na may modelong 2012 na nag-ooperate sa Palawan. Ayon sa may akda na si Board Member Ryan Maminta, batay mo nito sa liham na pinadala sa kanyang tanggapan mula sa mga operator ng UV Express, kung saan sa ilalim ng LTFRB Board Resolution number 072 ang pagpaparehistro at pag-renew ng mga modelong taong 2009 hanggang 2011 ay pinahintulutan mo hanggang taong 2026. Kaya nararapat lamang na ang mga modelong 2012 na mas bago at posibleng mas maayos ang kondisyon para sa biyahe kaysa sa naunang modelo ay pagkalooban ng katulad o mas mahabang palugit sa pag-renew. Ang pag-phase out o pagtanggi muna sa pag-renew ng mga unit na modelong 2012 ay magdudulot ng malaking pagkawalan ng kabuhayan ng mga lokal na driver at operator at magre-resulta sa kakulangan ng transportasyon na labis na makakaapekto sa mga biyahero sa palalawigan. Nais ng mga operator ang pagpapalawig ng bisa hanggang taong 2028 upang magkaroon sila ng sapat na panahon na makabawi sa kabuhayan at unti-unting makapagpalit sa mas bagong mga unit alinsunod sa pamantayan ng modernisasyon. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa Umaga numero 2. Ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:53 na ako ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super
Samantala sa iba pang balita, influenza like illness na naitala sa Puerto Princesa mula January 2025 hanggang ngayong buwan ho ng Enero 2026, umabot daw ho ng 1,168 na kaso. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Umabot na sa 1,168 na kaso ng influenza-like illness ang naitala sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay mula noong January 2025 hanggang January 3, 2026. Base sa datos sa kabilang sa top barangay na may naitalang influenza-like illness sa lungsod, ang San Miguel na nakapagtala ng 198 na kaso. Kasunod ng San Pedro na may 87 kaso at kasunod naman ng San Jose na may naitalang 82. Apat na rin ang naitalang nasawi sa nasabing sakit kung saan isa ang nasawi sa edad na 0 hanggang 9 na buwang gulang, isa naman ang 50 to 59-year-old at dalawa naman ang sa edad 6 na po pataas. Samantala sa advisory ng City Health Office, sinabing hindi lahat ng influenza-like illness ay super flu. Ako, Shubin Barabrian, Jemmy Radyo Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Mga kaibigan, na muli tumpak niyo po ang mga orasan ng tamang oras sa Pilipinas. Alas 5:56 na ako ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, pamahalaang panalawigan ng Palawan, piniling sa Department of Health ang pagpapalakas ng health workforce at facilities sa Palawan. Super Radio Local News. Namihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantacudo sa detalye ng balita. Pasok! Binigyan din ni Governor Amy Alvarez na naging pulong sa mga opisyal ng Department of Health ang hamon sa pagkakaroon ng pangmatagalang sistema at pantay na pagtatalaga ng mga health professionals sa bawat ospital at komunidad sa Palawan. Hiniling ng pamalang palalawigan ng technical assistance ng DOH sa workforce modeling, deployment at human resources for health systems strengthening bilang paghahanda sa Provincial HRH Strategic Plan. Inilahan ni Governor Alvarez kay DOH Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagawa ang agarang pangangailangan i-upgrade ang mga super rural health units sa mga liblib na lugar, partikular sa Mangsi Island sa bayan ng Balaba kung saan mahigit 12,000 residente ang nangangailangan ng maasahan at kumpletong serbisyong pangkalusugan. Binanggit din ang pangangailangan ng pagpapalakas at pag-upgrade ng mga ospital sa mga tourist destinations ng lalawigan kabilang ang Coron at El Nido at Cuyo District Hospital. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, alas 5:57 na ako ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. 5 araw na wellness leave. Maari na raw kong gamitin ng mga empleyado ng pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abraya. Para po sa kanyang karagdagang balita, pasok! Maaari na gagamitin ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa ang 5 araw na wellness leave simula Enero 14, 2026. Ito ay sa bisa na rin ng memorandum mula sa Human Resource Management Office ng City Government. Sa memorandum ng Human Resource Management Office sa mga department heads at heads of offices, inuotorisa na ang lahat ng mga permanent at coterminous na mag-avail ng nasabing leave. Kaugnay din ito sa Civil Service Commission
Memorandum Circular Number 01 Series of 2026 na nagsasaad na ang wellness leaves ay maaaring gamitin ng lahat ng empleyado ng pamahalaan, mapapermanent, coterminous, fixed term, contractual at casual. Kabilang naman sa patakaran sa paggamit ng wellness leave, hiwal-hiwala ito sa ibang leave tulad ng 15-day vacation leave, 15-day sick leave at 3-day special leave. Maaaring gamitin ng hanggang 3 araw sa isang aplikasyon at ang natitirang 2 araw ay maaaring gamitin ng paisa-isa o pang-dalawa. Hindi ito kumulatibo na iipon at hindi rin maaaring ipagpalit sa pera. Ang layunin nito ay para sa kagalingan at pagbawi mula sa stress o pagod sa trabaho. Mawawala ng bisa ang hindi nagamit naman ng wellness leave pagkatapos ng 1 taon. Ang aplikasyon ay dapat maisumite 5 araw bago ang nais na araw na leave. Ako, si Wilbar Abranjemi sa Paradyo Palawan, dapat totoo. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala, puntahan po natin ang balita mula sa bayan po ng Rojas. Lalaki sugatan matapos pong saksakin ng kapatid nito dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumbre. Sa detalye ng balita, paso! Sugatan ang isang 23 anyos matapos umunong saksakin ng sarili nitong kapatid bandang 1:00 na madaling araw nitong linggo sa barangay Nicanor Sabala sa bayan ng Rojas. Kinilalang biktima sa alias na Ronron, 23 anyos, habang suspect naman ay kinilala sa alias na Reni, 29 anyos, mga residente sa lugar. Batay sa investigasyon ng Rojas PNP, bago ang insidente ay nagiinuman mo ng biktima at ang suspect sa loob ng kanilang bahay kasama ang kanilang nakakatandang kapatid at ang kanilang ama. Lumabas ang biktima at ang suspect sana upang bumili ng alak, ngunit habang pauwi ay naabutan sila ng kanilang ama na nag-aaway kung saan may tama ng saksak sa leeg ang biktima. Tinangka naman umano nitong awatin ng 2 subalit siya rin nasaksak sa binti, kung saan matapos ang insidente ay agad na tumakas ang suspect na kalaunan ay agad ding naaresto ng mga kapulisan. Samantala, dinala naman ang biktima sa Rojas Medical Hospital upang mabigyan ng kaukulang medikasyon kung saan ayon sa PNP ay hindi na rin umano nagsampang kaso ng biktima laban sa suspect. Ako si Kenneth Calumbre ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, manging isdang halos 2 linggo na hong nawawala mula sa Barangay Langogan dito po sa lungsod. Ligtas nang nakauwi matapos pong matagpuan yan po sa Mapon, Tawi-Tawi. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, paso! Ligtas na nakabalik sa Puerto Princesa City si Gideon Pablito Onipa ang mangingisdang 10 araw nang nawawala at palutang-lutang sa karagatan matapos umalis ng kanilang bahay sa Barangay Langogan upang pumalaot noong madaling araw ng Enero 6, 2026. Batay sa ulat ng Coast Guard District Palawan, natagpuan si Onipa sa layong humigit kumulang 36 nautical miles mula sa hilagang kanluran ng isla ng Mapun, Tawi-Tawi. Dahil ito, kagad inatasan ng Coast Guard District Palawan ang BRP Malapascua na sunduin ang mangingisda at ihatid pabalik sa lungsod para sa karagdagang gamutan dahil sa nooy mahinang kalagayan. Naging makabagbag damdaming tagpo ang muling pagkikita ni Onipa at ng kanyang pamilya nang siya ay ligtas ng maihatid pabalik sa kanilang tahanan sa Barangay Langogan. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.